Kaya yung sinasabi ko, at sinasabi pa dito ni dating Supreme Court Serafin Cuevas na hindi raw uupo sa instant witness ang ating pinuno ng maestrado. Ay ano pinag-uusapan po sa ating batas? Ano po ang pinag-uusapan nyo dyan sa Senate? Ibig sabihin, bakit kayo nag-uusap kung wala pong taong suspect dito? Ano ba yan? Nagaganap ba yan sa inyong pinag-aralan ng batas ay pwedeng litisin kahit hindi nakikita ang suspect? Kailangan merong respondent. Kung ang katwiran ninyo ay ito raw ay bubumbahin at ng mga tanong ng mga Senate judge daw na mag-imbestiga doon, ay yan daw inaalala. Ay ano bang gusto nyo? Haharap-harap lang sa inyo ang mga judge sa inyo na hindi magsasalita. Hindi ba pwede magtanong yan? Hindi ba pwedeng tanongin kung bakit ka narito at ano po ang kasalanan ninyo? Ay natatakot po itong mga team defense na huwag paharapin at mababato lang daw ito ng mga katanungan. Pagkat kayo po ay wala po kayong kasalanan, Mr. Cuevas, humaharap po kayo dyan. Kung ano po pagkakasala ng tao, paharapin ninyo at tatanungin lang po yan, ano po yung mga nakaamba sa kanyang mga demanda, ano po yung mga sinasabi po para po sa kaalaman po ng ating bayan ng Pilipino. Paharapin nyo yan. Huwag niyong pigilin yan. Kailangan talaga paharapin. Bakit kailangan wag kumarap? Siyempre wala nang matatanong. Yun na nga. Sino ang kriminal? Sino ang kriminal pag-uusapan dyan pag hindi humarap? Yan ang tanong ko dito. O minus 10 minutos para mag-alauna ng hapon. At binabati natin yung mga may kaarawan ngayon, no? Ating mga estudyante na sila Roderick. Ayan, happy birthday sa iyo, mga kaarawan niya ngayon. At saka po yung mga tumawag sa akin kahapon, batiin daw yung kanilang anak na pumasa. Yan, meron din pumasa dun sa amin estudyante ko raw po siya, bagong attorney Santos. Yan, ako binabati ka namin, naging estudyante ko po yun. Ayun. Yan. Kaparis ng anak ninyo na pumasa din. Ito si Ferdinand Satori Elguima, naging abogado na sa panahon na ito. Yan, congratulations po, Attorney Ferdinand. Yan po. Yan. At binabati rin po natin si Ma'am Eva dahil nanalo po silang 3rd place sa kanilang labanan ng school paper na binigay ng Teodoro Valencia Search for 10 outstanding campus journalism. Yan po, nanalo ang kanyang dyaryo na ang layag bilang 3rd place ng Nolasco High School. Congratulations po si Mrs. Eva Santos. Congratulations po. Congratulations sa inyo. Sa dami po ng mga lumaban sa buong NCR po, panalo ang kanilang school paper. Congratulations po. Talagang magaling si Mrs. Taon-taon yata nagkakaroon ng premyo silang Eva. Laging laging nanalo. Mercedes Broadcasting System. W80. Just 98 sa inyong mga radyo. W80. Ngayon! Balik po tayo sa ating mga balitaan po. Ito pong naganap po sa atin, kaya po tayo ay nahihila po ng pagkikahos. Ang pinakamalaki pong dahilan ay yung pagtataas po ng ating mga oil company. Na kung saan po ay naapektuhan po yung mga tao na pinag-uusapan sa kapaligiran po natin na hindi na po kayang bilhin ang dapat nilang bilhin. Mga mumurahin lang naman ang kanilang inaabot dito, katulad ng mga bulok-bulok na yata ng mga isda sa palengke doon na lumalaban na po sila ng dito. Kasi itong mga oil company na ito, maniwala kayo at hindi, yung kanilang nabili mga nakaraang araw ay mura pa yan. Pag ang mga oras na ito
ay nag-declare na ang kanilang presyo ng gasolina ay ito po ang nangyayari. Pinapataas din po ang presyo ng kanilang pagdideclare na itong araw na ito ay tayo po magtataas po ng presyo ng gasolina. Kung di ba naman kayo magunggong, alam po namin na kayo po ay nagtataas ng gasolina, samantalang nakaraan ay murang-mura po yun. Kami po ay pinaiikot niyo po, mga taong bayan. Pinahihirapan ng mga tao. Kayo po ang dahilan kung bakit po kami nagiging kriminal. Kayo po ay kumikita po kayo ng bilyones sa loob ng isang taon. Mababa po dito yung 10 bilyon sa isang taon Hindi pa kayo nasisiyahan. Hindi pa po kayo nasisiyahan sa inyong kinikita. Saan po ninyo pupulutin pa na ang mga tao ay patay na sa gutom? Ano po ang mangyayari po? Kayo lang po ang sumisikat sa inyong kapaligiran at kami po ay handusay po kami sa gutom kung saan po kami naghihikaos. Ganun lang po ang tao. Kapag inyong binibili, sinasamantalang inyong bilhin ng mura, ang mga nakaraan inyo pong itatago. Pagtaas po ng presyo, doon nyo ngayon ililitaw. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano pa ang ginagawa ng ating gobyerno? Laging taas ang taas, ano? Hindi na maganda. Hindi na po maganda ang nangyayari. Pagkat po dito sa ating mga nangyayari, wala pong nagkukontrol ng ating presyo. Mayroon pa tayong mga sekretaryo para dito sa mga ganitong mga nagaganap. Kung ano-ano pa, may mga assistant, binabayaran po ng gobyerno, na kung saan ang gobyerno, ay tayo po yung tinatawag na, tayo po yung naghahakot po ng kikinikita Ano po ang nangyayari ng ating kapaligiran? Kaya po tayo ay sawing palad po tayo ng ating pong tinatahak po ng mundong ito. Subalit, kung kayo po ay meron po kayong awa sa mga nag-iikahos, ay ibahagi niyo po ang inyong awa naman sa amin. Pagkat nais po namin mabuhay pa na kasintulad po sa inyo. Oo nga, nababalitaan nyo lang tumaas na sa ibang bansa, tataas din kayo bigla dito. At pag bumaba naman, hindi naman nila ibababa. No. Ayan, pareho pa rin ang presyo. Pag binaba ng ibang bansa, dapat babaan. Ang ginagawa naman dito sa atin, tinataasan pa rin. Kaya sobra na ang ginagawa paghihirap sa atin. At saka mabuti pa yung panahon ng President Marcos, di ba? Pag sinabi ni President Marcos na huwag niyong itaas ang presyo ng oil, ayan, hindi po yan itataas. Oo. Sabi niyo, diktador, totoo naman po yung ginagawa, di ba? Totoo yan. O sinabi niyo, huwag itaas. Yung asukal, pag tumaas, huwag niyong itataas ang asukal. Huwag niyong itataas ang bigas. Yun na nga. Yan. Lalo na yung gasolina, huwag itataas. Talaga pong ginagawa, hindi tinataas ng mga negosyante ang kanilang mga paninda dahil utos lang po yan ni President Marcos noon. Yan po. Di mas mabuti pa yung presidente natin noon, may concern sa mga mahihirap. Kaya ano nangyari, tinan nyo. Nagtataka nga lang ako Meron man tayong mga source dito na kailangan magkaroon tayo ng sariling langis Pero hindi naman, bakit hindi yun ang pagtuunan ng ating gobyerno? Binabalak yata nila buksan, kaya lang, pera rin ang problema natin. Ay, hindi. Bilyones na nga ang mga nariyan Yung sabi na gagastos yung bilyones nila. Baka Nilagay niya tayo sa Palawan Sino kayo nakikinabang ngayon dyan? Yung langis natin sa Palawan, di ba? Ay, yun na nga. Kung lumalabas na langis doon, sino naman kaya nakikinabang doon? Maka langis sa panlalagay yan. simula nung nabalitaan natin na meron na yan, hanggang ngayon wala pa naman lumaandol na sa Pilipinas. Ay, alam mo kasi, Yung balita, ina-export yata alam mo kasi walang kontrobersyal kung tayo pare-pare mayayaman. Ay dito kasi kailangan mayroon kang honor. Hindi na bali maghirap ang kapaligiran mo, basta ang honor mayroon ka. Yun ang mayaman si ganun, doon si ganun. Ay mahirap na yun. Okay, ang ating pong oras alas 12 po ng una po ng tanganang hapon. Ako po ay nagkakabulol-bulol na dito dahil talagang sa tindi ng galit sa mga nagagarap sa ating kapaligiran. Tuloy-tuloy niyo na, sir. Nako. Ay,
Nahirapan na ba yung lalamunan ninyo dyan? Ay, Minsan lang naman. hindi naman, talagang, okay, pagpapatuloy po natin ang programa ng ating pong Rima Foundation Bayan, at nandito na po ang ating boses ng Pinoy OFW, na kung saan si Maring Remy Jacobo po ang author dito. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa ng Bayan. Kung sino po ang magtatanong pa dyan. At gusto mag-text, tumawag lang po kayo sa telepono 531-2660, 531-6774. At saka po sa telepono 0916-2850-559. Mga katanungan po ninyo, tatanggapin namin. At dito sa Boses ng Pinoy OFW ay pagpapatuloy po natin kung kayo man po may problema, may concern, may opinion. Huwag kayong mag-atubili na itawag po sa amin dito sa inyo. Marami po kaming mga public service na natulungan tungkol dyan sa mga OFWs natin. Station break muna po tayo, sir. Yan na kayo. Tuloy-tuloy na yan. Bisita, malungkot tayo. Kaya nga eh. Tuloy, tuloy-tuloy. Sir, tuloy-tuloy ito. Hanggang alas 2. Si Maring Mirna, nasaan? Naka-headset siya. Yan, tuloy-tuloy na po tayo sa Boses ng Pinoy. At saka, yung pong mga nagtatanong sa atin tungkol dun sa mga sa Syria, bakit daw po hindi pa pinauuwi ng ating gobyerno? Alam mo, pinauwi naman po sila, no, di ba? Oo. Kaya lang po, hindi natin mabibigla po lahat. Dahil nakausap po namin sa secretary sa DFA, yan po ay tuloy-tuloy po, yan. Ano lang, kasi po marami sa ating mga kababayan naman problema po ay undocumented po. Hindi sila dumaan sa POEA tsaka sa OWA. Tapos sila pa ang nangunguna para maipa-repatriate. Lalo na yung pinagbawalan na, di ba, merong gulo sa TikTok. Oo, pagbawalan na yun eh. Oo. Tapos meron pa pumupunta. Pamparami kayo ng problema ng ating Pangulo. Kaya tigil-tigilan po ninyo yung bilang undocumented po. Huwag na kayo magpatuloy kasi po pamparami kayo sa problema ng ating Pangulo at saka ng DFA. Kaya iwas-iwasan po natin yung mga illegal recruiter dyan na nagpapadeploy pa sa Syria, magulo na nga doon, nagpapadeploy pa sa Lebanon, at saka sa Iraq po, meron pa nagpapadeploy. Marami talagang. Kailangan po natin dahil ang dami pong problema ng ating gobyerno para may-repatriate yung ating mga kababayan na nandoon pa na nagkakaroon ng problema. At yan daw po nakatira doon sa ilalim ng tulay kasi meron din doon nakatira sa ilalim ng tulay kapag sa Pilipinas. Aba. Tsaka doon sa mga bahay kanina, talagang magtiis-tiis lang po tayo, talagang kung ginagawa ng paraan ng ating gobyerno na para maibigyan kayo ng solusyon sa inyong mga problema. At yung isa pang tumawag sa akin, galing daw siya sa Lebanon, noon, undocumented siya, pero ngayon po, naiuwi na siya sa Pilipinas, sinisingil daw siya ng sino bang naniningil sa kanya, kasi bayaran daw yung kanyang pinamasahe. Dahil gobyerno. siya. Gobyerno ang naniningil. Opo. Nga. Ay, wag naman ganun. Naku po. Ay, mayroon pala tayong dumating na bisita at ito Yan. yung magiging-record natin dito sa Muna yung programa. ating kasama. Kaya nagagalipan to sa Cavite kay Governor Remulla. Yan, sige. Ayun. Bati ka muna. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig dito po sa Rema Foundation at Boses ng Pinoy. At ito po si Loida Aguila ng Star Courier Public Service. Yan, batiin mo yung mga riders ninyo dun at saka yung presidente ninyo. O, sa lahat ng mga riders sa Cavite, sa Star Courier Riders Association na pinamumunuan ni Mr. Armando Corbes.
sa Alapan, Imus, Malagasang. O, kumusta na kayo dyan? Si Governor. Pati na Si Governor Jan Vic Remulla. Governor, malapit na kaming pumunta dyan sa inyo. At yung kanyang PIO. Ng Boses Pinoy, Star Courier Public Service.